Totoo nga ba na ang mga puno sa ating kagubatan ay nagsisilbing tahimik na saksi sa nakatagong kayamanan ni Yamashita? Maraming nagpapalagay na ang mga ukit sa balat ng mga matatandang puno ay hindi lang basta natural na gasgas o disenyo ng ating kalikasan, kundi mga sadyang mapa at direksyon. Pero ang malaking katanungan na nagpapagising sa gabi para sa atin bilang mga treasure hunters, nagukit nga ba talaga ang mga sundalong hapon sa mga puno o ito ay guni-guni lamang at bunga ng labis na pagkahangad na makatagpo ng deposito? Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang katotohanan, ang lohika at ang mga siyentipikong basihan kung paano ginamit ang mga punong kahoy bilang permanenteng palatandaan. Kaya mga ka-TH, ihanda ang inyong mga sarili dahil lalakbayin natin sa bidong ito ang misteryo sa likod ng mga marka sa puno. Upang maunawaan natin ang takbo ng isip ng mga sundalong Hapon noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, kailangan nating tingnan ang sitwasyon ng ating mga kagubatan noong dekada 40. Noong mga panahong iyon, mabilis ang paggalaw ng mga sundalong Hapon dahil sa panggigipit ng mga pwersang Amerikano at mga gerilyang Pilipino. Sa ilalim ng matinding pressure, kailangan nilang magtago ng mga mahahalagang deposito sa mga lugar na mabilis nilang babalikan kapag natapos ang giyera. Ngunit paano mo tatandaan ang isang lokasyon sa gitna ng masukal at nagdidilimang gubat? Ang mga bundok ay magkakahawig. Ang mga sapa ay pwedeng matuyo o magbago ang agos at ang mga simpleng bato ay pwedeng matabunan ng lupa dahil sa landslide. Kaya dito pumasok ang kahalagahan ng mga malalaking puno tulad ng balete, akasya, nara at mahogany bilang isang matatag at permanenteng palatandaan. Ang pag-ukit ng marka sa puno ay hindi ginawa para sa laro. Ito ay isang seryosong paraan ng pagmamapa. Ayon sa aking sariling pagbasa at pagsusuri sa mga kwento ng mga nakaligtas sa digmaan, ang bawat ukit ay may tiyak na kahulugan. Ang isang simpleng araw na nakaukit sa matigas na balat ng puno ay maaaring nagtuturo sa direksyon ng mismong tunnel. Ang mga hugis cross o tila mga kakaibang simbolo at titik ay madalas na nagsisilbing babala o kaya naman ay sukat kung gaano kalalim o kalayo ang isang partikular na deposito mula sa punong iyon. Ginamit nila ang kalikasan para itago ang kayamanan ni Yamashita sa paraang sila lamang ang makakaunawa. Ngayon, bakit mahirap hanapin ang mga markang ito ngayon? Lumipas na ang mahigit 8 dekada mula noong matapos ang digmaan. Ang maliit na ukit na ginawa ng mga sundalong Hapon noong taong 1942 hanggang 1945 ay dumaan na sa napakahabang panahon ng pagbabago. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit maraming mga treasure hunters ang nahihirapan o kaya naman ay nagkakamali sa pagsusuri. Isipin natin ang biology ng puno. Habang lumilipas ang mga taon, ang puno ay lumalaki, paitaas at paitaas, at ang trunk o katawan nito ay lumalapat. Ang isang marka na inukit sa taas na pantay-tao noong 1945 ay maaring umakyat na ng bahagya o kaya naman ay tuluyan ng nalamon o natakpan ang bagong balat ng puno. Ang prosesong ito ng paggaling ng puno ay tinatawag na callus formation. Kapag nasugatan ang puno, gumagawa ito ng bagong tisyo para protektahan ang sarili nito. Kaya ang orihinal na hugis ng ukit ay pwedeng magbago, kumalat o magmukhang natural na peklat na lamang.
Para sa atin na walang hawak na mga mamahaling kagamitan, paano nga ba natin malalaman kung ang isang ukit ay gawa ng tao o natural na deformation lamang ng puno? Una, ay suriin natin ang lalim at ang anggulo. Ang mga natural na peklat ng puno ay madalas na pabilog o pahaba na sumusunod sa direksyon ng paglaki ng balat. Ang ukit ng tao, lalo na ng mga sundalong Hapon, ay may artipisyal na anggulo, tulad ng tuwid na linya, 90-degree na kanto, o malalalim na hiwa na humati sa fiber ng kahoy. Pangalawa, hanapin ang pattern. Ang kalikasan ay bihirang gumawa ng perpektong geometric shapes. Kung makakita ka ng tatlong tuldok na bumubuo ng tatsulok, o kaya ay tila cross na may magkakapantay na braso na malalim ang pagkakabaon sa loob ng balat, malaki ang tsansa na ito ay sadyang ginawa. Pangatlo ay ang koneksyon sa paligid. Ang isang tunay na marka ay hindi nag-iisa. Kung may ukit sa puno, subukang tumingin sa paligid sa distansyang ilang metro. May kakaiba bang formasyon ng bato? May katabi ba itong sapa o sadyang patag na lugar? Ang totoong marka ay palaging may kaugnayan sa geography ng paligid. Ngayon, hindi lang basta pag-ukit sa balat ng puno ang ginawa ng mga sundalong Hapon. Gumamit din sila ng tinatawag na lohika ng kalikasan sa pamamagitan ng pag-impluwensya sa mismong paglaki ng puno. Dito natin makakati ang mga palatandaan sa dalawang uri, ang dead markers at ang living markers. Ang dead markers ay ang mga bagay na hindi na nagbabago ang anyo sa paglipas ng panahon, tulad ng mga nakabaong bakal, sementong selyo o mga ukit sa malalaking bato. Ang problema sa mga ito, madali silang matabunan ng lupa o kaya naman ay sirain ng landslide at saka baha. Dahil dito, mas pinili ng ilang pangkat ng mga sundalong Hapon ang paggamit ng living markers. Minsan, ang mismong hugis ng puno ang ginagawa nilang marka. At ang tanong ay paano nila ito ginagawa? Noong bata pa ang puno, sinadya nilang baliin o itali ang katawan nito sa isang partikular na anggulo para lumaki itong baluktot. Ito ay katulad ng konseptong bonsai, ngunit sa malalaking puno sa gubat. Kung makakita ka ng isang matandang puno na may kakaibang pagkakabali, ngunit patuloy na nabubuhay at lumalaki ng pahiga bago muling tumubo pa itaas, hindi yan basta aksidente ng kalikasan. Ang direksyon ng pagkabaluktot ng puno ay madalas na itinuturo ang lokasyon kung saan nakabaon ang deposito. Ginawa nila ito dahil alam nila na kahit lumipas ang 100 taon, hanggat buhay ang puno, mananatili ang kakaibang hugis nito na magsisilbing permanenteng gabay para sa mga nakakaalam ng sikreto. Ngayon ay dumako naman tayo sa open loop na binanggot ko kanina. Alam nyo ba na may isang partikular na puno na madalas iwasan ng mga karaniwang tao, ngunit doon pala mas gustong mag-iwan ng marka at magtago ng deposito ang mga sundalong Hapon? Ito ay walang iba kundi ang punong balete. Sa kulturang Pilipino, ang baliti ay ito ay puno ng misteryo, katatakutan at mga kwentong kababalaghan. Marami ang natatakot lumapit, magputol o maghukay sa ilalim nito dahil sa paniniwalang may mga espiritong naninirahan dito. At ito mismo ang dahilan kung bakit perpekto itong lokasyon para sa mga sundalong Hapon. Ginamit nila ang psychological na takot ng mga lokal na mamamayan bilang proteksyon para sa kayamanan ni Yamashita. Alam nila na walang sinumang Pilipino ang basta-bastang magtatangkang mag-usisa o maghukay sa ilalim ng balete.
Bukod dito, ang ugat ng balete ay may kakayahang pumulupot at lumamon ng mga bagay sa paligid nito. Ang isang deposito na iniwan sa tabi ng puno noong araw ay maaaring ganap ng nakabalot sa loob ng dambuhalang ugat ng balete ngayon, na nagsisilbing natural na vault o taguan na napakahirap pasukin. At sa kabuuan, totoo na ang mga puno ay ginamit bilang mahalagang palatandaan ng mga sundalong Hapon. Ang kanilang mga ukit ay sadyang pagpabaluktot sa mga puno. Ang kanilang mga ukit at sadyang pagbaluktot sa mga puno ay patunay ng isang planadong sistema ng pagtatago ng deposito. Ngunit paalala lang sa ating lahat, hindi lahat ng kakaibang ukit, bukol, o baluktot na puno na makikita natin sa gubat ay otomatikong marka ng kayamanan ni Yamashita. Kailangan ng malalim na pagsusuri, lohika at pag-unawa sa kasaysayan. Ang kalikasan ay mapaglaro at ang maling interpretasyon ay maaring magbunga ng sayang na panahon at pagod. Kung kayo ay may hinalang puno sa inyong lugar, suriin muna ito ng mabuti gamit ang mga simpleng hakbang na ating napag-usapan sa video na ito. Kayo mga ka-TH, may nakita na ba kayong kakaibang ukit o kakaibang hugis ng puno sa inyong sariling lugar o sa mga bundok na inyong napuntuhan? Ibahagi ang inyong mga karanasan at i-comment ninyo yan sa ibaba, dahil baka ang punong madalas ninyong nadaraanan ay ang susi na pala sa matagal ninyong hinahanap na senyales. At dito na nagtatapos ang ating video na ito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.